So napapansin niyo yung gloves natin, bago. Ang ganda, di ba? Sobrang forma. Para akong superhero. So, after riding this NK tsaka yung SR na 675, para mas nagustuhan ko tong NK. Nakagulat. Ay mga katingin, for today's ride, ito naman gagamitin nating bike. It's ACF Moto 675 NK. So first ride natin to, kaya excited din ako. Although nagkaroon na tayo ng 675 SRR, pero hindi ito yung exact bike na nireview natin to kasi naka-stock pipe pa to. Pinakita ko lang na meron tayo ngayong 675 SRR. Siyempre, subukan natin to. Alamin natin kung ano ba yung difference niya sa kanyang twin brother na sports. So, same engine, same frame. Tsaka i-compare din natin sa malapit niyang competitor, nearest price range, and mga 3-cylinder na naked bike. Engine niya, kulay silver. Kitang-kita mo talaga. Pero yung frame niya, all black. Nakakatuwa dito yung taillight niya na korting saging. Ayan, signal light niya. Dito yung taillight sa gitna. So, parang ginaya nila yung BMW na pag tinanggal mo tong fender, track bike na siya. Wala na siyang ilaw. And ito yung kanyang super tigas na passenger seat. And syempre, naka-TFT display na. May nilagay ng frame slider and power and mirror. Meron din pala siyang visor na maliit. So nakakatawa to, no? Sobrang liit na para siyang aerodynamic winglet para matakpan lang yung mounting nito. Kaya malinis siya tingnan. Pero medyo malapad yung mukha niya. Tsaka pag in-start mo yan, meron siyang animation. Stig, di ba? So excited na ako masubukan. Tsaka yung pipe nito is naka-shorty pipe to. Sobrang ingay nito. And yung gulong niya is 180 na. Tapos, naka na siya Migra S23N. Sabi nila makapit daw, so alamin natin yan. Ang gamitin pala natin gloves for today is a brand new SPRS. Ang model nito ay SDR99 Racing Gloves. Kaya ako siya gagamitin para ma-break in. And gagamitin natin helmet ay ang ating magaan at maliit na helmet. Oh. Maliit ng shell, di ba? Nisec GP spec na carbon. Yung 3K weave, malalaki. Gas consumption natin, order natin right now is 5182. At ang lambot ng likod natin 23. Basa yung kalsada, tayo makahataw. Kakatapos lang umulan. At syempre kapag basa kalsada madulas, so kailangan mag-ingat kayo. At maputik at the same time. Natutuyo yung kalsada. Sa kanina parang paglabas ng bahay parang madilim yung ulap eh. Sabi ko parang delikado para makakancel yung ride. Pero good thing yung dilim naman ng ulap naman nasa bandang magay ulan, parang lumipat na sa north, pa north na. Grabe, napakasarap ko lang gamitin ng NK 675. Parang sarap na ito pang daily kasi napakagaan. Para ka lang naka ZX4RR kasi yung weight nito is 189. ZX4RR is 188. So 1 kilo difference lang. Yung nga lang, gas tank niya ay 15 liters lamang. So napapansin niyo yung gloves natin, bago. Ang ganda, di ba? Sobrang forma. Kala ko mabibinyagan ng ulan eh. Kaya lang yung unang suot ko nito, ang sikip. Pero ganyan kasi talaga, may break-in na tinatawag sa mga leather. Kahit suit, kahit gloves, kahit boots. Pero ang ganda naman yan, once na nahulman na sa'yo, talagang perfect fit. Sabi nga nila, fits like a glove. Pero yun ang nagustuhan ko sa SPRS na gloves. Comfort talaga siya kumpara sa mga ibang gloves na nagamit ko, ibang brand. Ito nga pala yung pinakabago na yung SPRS na gloves. And syempre, tayo sa boots natin na may red, white, and black din. Napakadaling gamitan pala nito. Kaya nga, lalay tayo sa takbo dahil all the way, basa yung kalsada. Katapos lang umulan. Paisip tuloy ako, tutuloy pa ba ako? Eh di for sure, paakyat, basado yung kalsada. So, tayo, wet ride tayo ngayon. Nahihirapan lang ako sa bar and side mirror. So, syempre, pag basa yung kalsada, chill ka lang para iwas dulas. And of course, inaasahan ko ma-break in siya hanggang mamaya. Pero napakapogi talaga, no? Angas, oh. Para akong superhero. And sa mga interesado rito sa gloves, lagay natin sa description yung link. Ganda talaga, promise. Ang sarap niyan tingnan. Sa bagay na bagay siya kay R1 natin WGP, di ba? Kasi meron yung white yun and merong red decals. Yung boots natin, ganoon din. White, black, white na may red.
Accent. Matipid tayo sa gas na ito. Chill ride eh. Shifter niya napaka-precise at ang lambot ng shifter, pati yung quick shifter niya. Very crispy, napakadali din mag clutchless downshift. So wala kasi siyang auto blip, kaya ang pwede natin gawin is sabayan natin ng blip kasi nakakatamad nga naman clutch na clutch. Pero maganda sa kanya, malambot yung clutch niya. Sa power naman same sila ni CB650R, pero lamang naman to sa torque. Syempre 3 cylinder mas ma-torque. Ano pa? Tulin, no? Anong motor to? Ano yata ito eh? Parang ano? Bajaj ba yan? Tulin eh oh. Tahimik pa. Iniwanan tayo, grabe yun oh. At syempre, mag-ride tayo ngayon papuntang Marilaki kasama yung tropa natin. And dito na tayo. Dito na tayo sa Shell, boso. May time pala, may clock pala siya. 6:55. At wala yatang nag-ride, nag-cancel. Walang nag-ride ah. Tayo lang muna rito. At kamustahin natin yung putik. Ayan, putik. Basta yung kalsada all the way hanggang hanggang UP. Alright, so kasama natin ngayon ang Weekday Warriors. Pero 3 lang kami. The rest Suman Gang. Kasama natin ngayon. Wet and Wild Ride. Baba ng seat height, no? Sarap ng C75 NK. Baba, 8-10mm lang to eh. Front. Yun nga, lumakas na. May naman talaga yung gloves ko eh. Libre hugas na motor. Libre putek. First twisties with 675 NK. Kabisado pa.
Sa harapan natin naka GSX-S 1000 GT and Street Fighter V4. Chill ride. Ayun, no? Napakasolid ng wet ride. Pero na-enjoy ko siya. Masarapan ng naked bike. May-enjoy mo yung kahit mabagal lang ang takbuhan. So dito tayo sa pinakabagong kainan ngayon. Yes! Okay, so isa Miracle, umaraw. Ayun o, si Arcel naka Street Fighter B4. Ito tayo. NK675. Pagpabago-bago yung motor eh. Palipat-lipat eh. Nakakalitan na rin minsan eh, no? Hirap magsuot ng bagong gloves. Pero ito kasi yung safe. Ito yung pinaka-safe na gloves sa lahat. Baga safe ka dito talaga eh. Sarap lang sa NK. The seat height napakababa lang. Pero ang sabi sa akin sa baba daw maulan. Lakas daw ng ulan sa atin. Pagbaba ng bundok. Para kanina mas lumambot naman siya. Ang lakas eh. May launch control. Tsaka daling hanapin ng neutral oh. Yun maganda sa kanya. Kasi merong ibang bike na mahirap hanapin yung neutral. May naka 10R, may Trident, shoutout Z9 SE. Naghahabulan oh. Yun yung BMW S1000 Double R, Trident 660. Uy! Madali yung jeep ah. Pero grabe, swabe tong NK. So after riding this NK tsaka yung SR na 675, parang mas nagustuhan ko tong NK. Kasi yung SRR para sa akin too aggressive yung riding position. Kung pang city riding or pang the daily mo, pagod ka sa kanya. Nandito yung sweet spot. Pagdating sa sports, pasensya na, bias ako kaya na eh, 4R. Mas gusto ko si 4R. Mas forgiving yung riding position niya kaysa kay 675 SR. Pero syempre mas powerful yun. 75 or 80 versus 95 horsepower, diba? Very stable. Ganda ng handling. Sobrang dali niyang ihiga eh.
nakahinayang. Excited pa naman ako mag-drag kay 675 NK. Maybe next time. Mabuti hindi tayo nag-full suit ngayong araw. Gagamitin ko pa naman sana ngayon H2. Buti pala di ko ginamit. Kundi hirap kasi maglinis ng sports. My lord, wet ride na pala ito. Try ko na muna yung camera. Basa. Lumalakas pa siya. Pero in fairness, ang ganda ng suspension niya. Ang ganda yung play, hindi ba tagtag. Very composed. Oh. Yari yung belt bag ko, basa. Brother pa naman naka-hoodie. Ang bigat niyan pag nabasa yan. Uy! Lupit nila, bakbak pa rin oh. Manasonan, bakbak pa rin kahit na maulan ha. Lakas, parang bagyo ha. Ito ang balita, parang bagyo ang ulan. Ah, basta na yung brief ko. Ba, malupit ha, may photographer pa rin. Malupit ha. Nakapayong. Wala na, tagulan na. Hindi na masaya mag-ride. Height nito parang mas mababa kumpara sa SR. Hindi ko lang sure pero pakiramdam ko talaga mas mababa yung seat height nito. Sarap ng tunog niya. Reminds me of the Cove or Cove 450RR. Ganun yung tunog niya no? Malutong. Smooth on the throttle. Ang crispy. Ang sarap no. Parang minsan lang mag-enjoy sa CF Moto. Parang dito ako nag-enjoy ah. Yun lang. Pero nagustuhan ko rin pati yung riding ergonomics niya. Mas hindi masyadong mababa yung handle eh. Medyo mataas lang konti eh. Kaya hindi ka masyadong nakasubsob sa kanya. Ganda ng body positioning eh. Very natural. Parang mas masubsob pa yung CB650R. So ikukumpara natin sa MT-09. Syempre power wise mas malakas ang MT-09 pero hindi ka na maiiwanan dito. Syempre sa presyo diba? Sobrang panalo yung presyo. Kukumpara naman kay CB650R, lamang ka sa duluhan pag kay CB650R. Pero sa smoothness, hindi siya masyadong ma-vibrate eh oh. Hindi kasing vibrate ni CB650R. Screamer din talaga. Kung kukumpara natin kay Trident, hindi hamak na mas malakas to kay Trident 660, yung version 1 80 horsepower lang yun eh. Pero yung lalabas na version 2 or kay Daytona 660 yung naka 95 horsepower na, halos
di kita na sila. Siyempre kung mapipili mo ako between kay Trident na naka 95 horsepower or kay Daytona na naka 95 horsepower, siyempre mas pipiliin ko si Triumph. Dahil siyempre subok na yung makina ni Triumph, matibay talaga. As in, walang issue. Reliable talaga siya. Pero kung papipili mo kay CB650R or sa version 1 na Trident, dito ako. Kaya MT-09, siyempre MT-09 tayo. Although mas mahal ang presyo ni MT-09, so for the price you pay, 400 plus lang yata ito eh. Diba? Sobrang sulit, no? Gusto ko yung transmission niya, yung shifter niya, napakasarap, napaka-precise. Hindi siya kagaya ni Boom SR, medyo makunat yung shifter nun eh. Brakes, maganda rin yung brakes eh. Pag nag-trail brake kayo, no? Makakagat kayo agad siya eh. So obviously, ang target nito is si Triumph. Yun talagang kinakalaban nito eh. Siyempre pagdating sa looks, depende sa'yo kung gusto mo ng modern transformer look. Panalo ang looks nito. Pero gusto mo naman ng timeless classic, kay Trident ka na. Isasuggest ko rin sana si Trident 800. Problema, mas mabigat, mas mahal. Di hamak yun, malayo-layo na yung diferensya nun. For the price, it's hard to beat. Wala akong maisip na tatapat sa kanya eh. Si 450RR sana, problema, 450 lang yun. Siyempre, di hamak na mas powerful to. Wala ko pagod-pagod at ang dali ng handling, gaan. Basta mo siya gusto pumunta, talagang masunurin siya. Ayun, so pag high RPM pala, smooth na siya. Very minimal vibrations lang. Galing. Para mas ma-vibrate si Boom SR based on experience, mas less vibration tong si 675. Mas maganda yung pagka-balance ng makina, ironically, kasi dapat pag inline 4 yun yung mas balance eh, pero ironically mas ma-balance to, mas maganda yung pakiramdam eh. Hindi siya kasing vibrate. For example, ng CB tsaka ng Boom SR 500. Sarap pati nung quick shifter nyo. Sarap ng putok eh, no? Sarap. It's like a rocket. Sayang lang talaga umuulan dun sa bundok, kaya wala, hindi tayo nakatesting eh. Kaya yung quick shifter niya hindi ganun ka-smooth, no? Kumakadyot. Gusto niya ano eh, baga mataas na RPM tsaka marami kang piga ng gas. Parang kinakapos yung quick shifter niya. Pag di ka naka-full gas, kinakapos siya. Kaya hindi siya smooth. Ano, may kadyot eh. Half throttle na ako dun. Ano, nabubulunan. Hindi ko lang alam kung kaya ng remap ayusin to para mas maging smooth yung quick shifter nya. So yun yung nakikita kong downside sa kanya is the quick shifter and the passenger seat na matigas. But the rest, ang sarap. Tsaka maganda yung meron siyang tire pressure monitoring system mo. Nalalaman mo pag malambot talaga yung gulong mo. Tsaka kung flat, malalaman mo siya kasi pag nagbabawas ng hangin, sabihin flat. Yun, pag mataas yung RPM mo, yun gusto niya eh. You know, so kailangan above 6,000 para smooth ang pasok. Smooth pag high RPM. Wala. Yay.
verdict dito, it's not a slow bike. It's a fast bike. Kailangan mo na rin respetuhin tong bike na to. Ganda yung acceleration, no? Ang ganda ng suspension talaga eh. So yun, bihira talaga ako nag-enjoy sa mga bikes at lalo sa isang CF Moto. Dito talaga masabi ko na nag-enjoy ako kasi na-try ko na yung 675 SR at mas nag-enjoy ako dito. And not to mention the price, syempre mas mababa. And recommendation, para kanina ba tong bike na to? So para to sa mga gustong pasukin ang mundo ng 90 horsepower pataas, because it's a 95 horsepower, 70 newton meters of torque. So yung torque niya doble ng torque ni ZX4RR. So imagine that, halos doble. Kaya sigurado rito talagang hindi ka na mabibitin dito. Siguro pag talagang ano ka na, advanced rider ka na, doon ka na mabibitin sa kanya. Nakakagulat. Nagulat ang mga to eh, no? Gulat ako dun, naglabasan na parang ano eh, no? Kala mo mga zombie. Ilalim ng tulay yata yung bahay nila eh. First big bike naman, pwede kasi mababa na yung seat height niya eh. Tapos magaan lang siya. So kung hindi ka mahilig sa mga sport, huwag ka na mag 4RR, diretso ka na rito. Pero mahilig ka sa sport, may piliin ako ito or 6.4RR. Kung sport, 6.4RR pa rin ako because of the known reliability ng ZX4RR. Sigurado ka, long term use, long term ownership, dahil tagal ko nagkaroon ng ZX4RR, magiging happy ka talaga sa kanya. Ang talagang future ngayon is the 3-cylinder middleweight. Yun talaga yung putok na putok ngayon sa market eh, kasi best of both worlds, di ba? Mayroon kang magandang tunog, screamer sound, meron kang high RPM speed, meron kang torque down low, mid range, at the same time magaan lang. Syempre hindi kasing gaan ng mga 2-cylinder, pero di hapak mas magaan sa mga inline 4. Pero kung meron ka pang budget dyan at gusto mo talaga na mas refined na makina at mas maraming features kagaya ng cruise control, quick shifter with auto blip. Ito kasi quick shifter up lang to eh. Pwede kong ma-recommend sa iyo yung Trident 800 kasi nakatry na ako nun at napakasarap. Although mas mabigat yun, pero napakasarap nun. Smooth na smooth talaga yun. Kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka pwedeng subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming contents na kagaya nito. Sabangan nyo yung ating mga build, ating mga reviews sa iba't ibang bikes pa. Syempre H2 natin malapit na natin gamitin basta gumanda yung panahon. Once again, thank you mga katingin. Salamat sa suporta.